Good morning team, good morning Cebu. Naami karon diri sa BYD Cebu North, diri sa AS Fortuna Street, Mandaue City. So we are on a family vacation for the weekend. We are going to do a test drive of the BYD E-Max and the BYD Shark. We will drive the E-Max going to the mall, just like how a regular Cebuano family would spend the weekend. So, real life driving experience naman ulit tayo, but this time with my entire family, and kasama natin nga si Wawa, senior na siya. So, magandang marinig natin sa kanya directly kung ano ang comfortability nitong E-Max and ng BYD Shark 6. Test drive, pasyal, suroy-suroy, food trip, pagsama-samahin na natin para masaya. Hey guys, so we are now inside the BYD E-Max 7 Superior Captain. So ayan, kompleto kami, nandito lahat. And before we start driving, double check ko lang muna para gusto ko mag-measure tayo ng energy consumption while driving within the city. So right now, ang SOC natin is 98%. Ang estimated range is 506 kilometers. Nireset ko na yung trip A, naka-0 na. Right, bago tayo mag-umpisa para later we will compute yung overall na consumption natin. Okay, so sinet ko lang yung drive mode natin to Eco, very responsive. So 1, 2, 3, 4, there's 5 of us. Right now we are driving to Escario Street. Malapit nga ba sa Puente Osmeña yun, Mami? Dool sa Puente Osmeña. Feeling nagbibisaya, magpa-practice talaga ako ng Bisaya ko kasi hindi ko na pa-practice eh. Anyway, susunduin namin yung tita ko, sister ni Wawa. So there's gonna be total of 6 of us dito sa E-Max 7. So ngayon ko lang to na drive na medyo kargado and yung response ng motor ganun pa rin, naka eco mode lang tayo and it's pretty much responsive. I think within the city happy na ako nang naka eco mode lang. So Mami, anong first impression mo? Anong sabi mo kanina pagupong? Nindot kayo ang lingkuranan. Komportable kayo ko. Road turn left. Nang gulo. Okay, para ulit. Nindot kayo ang lingkuranan para sa mga cute na senior citizen. How about you, Achi? Kumusta yung upuan mo dyan? Yeah, it's maluwag. It's nice. How's the height of the seat? Hindi masyadong mataas or mababa? Okay lang. Comfortable, no? How about you, Dichi, on the third row? I like the size. You like the size? How about the legroom? Ito's masikip lang sa back, but it's okay. 5, ba siya? Matangkad eh. So, it's, 12:27 noon. Outside temperature is 39 degrees Celsius. Grabing init sa labas pero ang lamig ng aircon lumalaban. Achi, are you able to set up the AC at the back? Yeah. Do you have your own control of the temperature? Or is it fan lang siya for levels. so it follows the temperature setting here sa front? Dichi, how's the AC? It's very good eh. It has its own bed over here also. And you're not complaining? Yeah. And if Dichi is not complaining about the temperature, about the init, that says a lot. Mamaya tulog na. Kasi pag yan pa natulog, that also speaks a lot. Kasi yan ang pinakamaarte sa amin pagdating sa aircon. So if she's not complaining, ibig sabihin it's cold enough. Mamaya hihilik na yan. So, asa man ta mo adto? Sa city. Asa sa city? Sa mga mall. Shopping. Shopping si Achi kasi tapos na yung finals nila and bakasyon na siya. So, she's free. Okay, rule number 1. No English, no Tagalog. Bisaya. Bisaya lang tayo. Bisaya ra. Baka mabash tayo. Entire day. Dagang mga kahoy diri
Guys, konting kwento lang, hindi nyo na itatanong. Ang alam niyo Bicolano kami, di ba? Pero actually, half Bisaya kami. Sometimes, ang joke namin is kami ay Bisakol. Kasi ang Bicolano talaga is my father's side. Tapos si Mami, siya ang Bisaya, taga Cebu. So, I am actually Bisakol. Kaya, yung iba nagko-comment, nahuhuli nila minsan yung accent ko. Sometimes nagkakamali rin ako, may nagagamit akong Bisayang word na i-insert ko sa pagtatagalog ko. So, just imagine, I grew up with 5 different dialects or languages at home. So, number 1, Bicol, primarily kasi sa Legazpi kami lumaki. Pangalawa, Keep left. Cebuano, because of my mom. Pag pinapagalitan kami, magsyagit na. Yan, maglatin dayon. Maglatin dayon. So, mamaya sabihin ko sa inyo kung ano mga first few words na natutunan akong Bisaya. So, anyway. Sunod Tagalog. So, pangatlo, Tagalog. Di ba? Sa TV. And then, pang-apat, English sa school. And pang-lima, Chinese, nung buhay pa yung angkong namin. So, 5 dialects or languages while growing up. Kaya gusto ko itong dalawa, ganun din, marami silang alam na different languages. Para masaya, para, you know, you can communicate with different people. In 500 Mas meters, maganda kasi right. may yung connection when you can speak the dialect. Alright, so kasama na namin si Auntie Vivian, sister ni Wawa. And napansin namin lahat nung ngayon 6 na kami, mas komportable, mas lalong gumanda yung suspension. Mas maganda yung play niya. It's very comfortable, honestly. 6 packs, tapos kahit mainit sa labas, yun nga, isama mo pa yung lamig ng aircon, very comfortable. Hindi namin ramdam yung init, yung sikip, and all. So, nandito na kami sa Puente Osmeña. Ayan yung Puente Osmeña Circle. Magta-turn right tayo dito sa B. Rodriguez. Ito lang talaga ang pinaka landmark na tandang-tanda ko dito sa Cebu kasi ito lang madaling ma-memorize eh. So pagka nakita ko na kung nasaan yung downtown, tama no? Downtown doon, uptown doon sa papuntang Capitol. So papunta kami ng SMC side kasi doon daw gusto mag-shopping ng mga bata and doon na rin daw magla-lunch. Late lunch actually. Madadaan natin dito yung Soto na hospital, di ba? Yan. Ano ang pangalan? V. Soto Hospital. Ayun, V. Soto Hospital. Yan, Vicente Soto Memorial Center. Ayan na, SMC side. Meron pala tong parang isang tower sa gitna. Siguro. Last time ba pumunta tayo? Nadyan na yan? Hindi ko napansin. Hindi lang natin napansin, ano? Ang ganda oh. Look. Ha? Karoon ba na? Wala isa Mukhang bago yan eh. So, nandito na kami sa parking ng SM. Very easy to maneuver. Sakto lang yung size niya sa standard size ng parking ng SM. Ingress and egress of the seniors are very easy. Craving for Filipino food here at SMC side Cebu. What's this? Bangus? Nasa food court kami. Tinola. Ano to? Cebu, ano ba yan? Cebu chorizo? Oh. Wow. Okay, kain muna tayo. It's a very late lunch for us. Open sunshade. Ayos ba, mami? Yan, hindi na mainit. Wow, ganda. Okay guys, time check. It's now 5:38 PM. Nakaalis na kami ng SM Seaside. And this time pupunta kami ng Tops. Yung Tops is one of the destinations na gustong-gusto kong puntahan kasi the past 2 trips namin dito sa Cebu, isa yun sa mga nasa itinerary. Madalas hindi na natutuloy kasi nga medyo malayo. So good thing meron tayong BYD Max. Medyo convenient na puntahan. Malayo nga lang pala siya from SMC side, 1 hour yung travel, and eto medyo napasaba kami sa traffic. So anyway, pakita ko sa inyo yung status, yung SOC natin and yung tinakbo natin.
So ayan yung traffic oh. Siguro may 10 minutes na kami dito. Tatakbo lang ng a few meters. Ayan. Tapos titigil na naman. So anyway, SOC natin dito pala sa kabila. SOC natin is 93%, right? And then trip A, ang tinakbo natin is 17 kilometers na. Meron pa siyang estimated range na 497 kilometers. Yung AC natin nakaset lang ng 24 degrees Celsius and sumusuko na si Madam Pea sa lamig, kaya medyo taasan natin. Here. Please set AC temperature to 25 degrees. Copy that. The temperature is set to 25. Ano madam? Okay na? Okay guys, so finally nakalusot tayo sa traffic and eto pinapakita ko lang sa inyo. Umpisa na ng paakyat ng tops. So again, 6 kami and I'm still in eco mode. Kayang-kaya umakyat. Ayan. So yung jeep sa unahan natin medyo nagdadahan-dahan na. Tayo, ayan, overtake tayo. Eco mode, floor, no, not floor. Magulat si Wawa. So umabot tayo ng 40, yung ganong speed na yun paakyat. Kayang-kaya, ang lakas talaga ng torque ng motor, wow, lalong mas paakyat. Ito, tingnan nyo yung screen. As you can see, naka-eco mode tayo. Polo Plaza. Hotel, straight ahead. Ayan. Suabe. Going up is so suabe. So the BYD E-Max 7 is a very typical BYD, what I mean is yung NVH niya, just like the other BYDs na na-drive natin, ang ganda talaga ng NVH. Very quiet sa loob, wala masyadong vibration, gulong lang ang maririnig mo. Okay, palapit na tayo ng palapit at eto mas lalo pang matarik. So nag-change na ako to normal kasi medyo sobrang bagal na kapag eco mode. Ayun. More parking. Maybe spots. Balay Busay. Balay Busay Restaurant. So after nung akyat na yon, eto biglang may pababa. Lord Jesus. Ooh. Lord of strength. Ayun, tapos aahon na naman tayo. Yan na, yung top. Kayang-kaya. Wala kang maririnig or mararamdaman na nagko-complain yung motor, It's just waiting for you to step on the pedal. That's the lap bar. Okay, so tops talaga is a very specific na lugar. Akala ko it's like a community The of entrance different fee na 100. Okay, so nandito na tayo sa tops. Okay, ito pala ang pinakang main entrance na. Oh, may carnival. Carnival arcade. So anong meron dito exactly sa loob? I think Anong kaunan? Diba duman sa loob siguro? Ayan, fix up. Kainan. View. View lang talaga yung ma-enjoy mo dito. Drop off area lang So naman drop to. off area lang to. Dun yung tinuturo Kasi mo malayo kanina, ang doon ang parking. Naku. Oh, dito pala ang parking. May separate na area, separate structure. So, bili natin yung ticket. So, medyo tight yung space dito, pero I don't find it difficult to maneuver this, the E-Max. Okay, kuha na to. Easy peasy. So, etong spot natin, space to ng Vios kanina. And look, madali lang naman nakapasok. Well, yeah, of course, ayoko magyabang na, of course, involve yung factor yung skill ng driver, but sa dami ng na-drive natin, this is really one of the easy ones to drive. Okay, so just to give you an idea, ito yung entrance, doon ko binaba sila, Madam Pea, tapos dito, going down, papuntang parking. So, nilakad ko yan, pabalik.
Alright? So, para makita nyo lang, mas maganda yung napipicture nyo yung itsura. Alright? So, lakarin natin. So, here is the main structure. Ayan. This is my first time to go here, so wala talaga akong idea kung anong meron. Ticket. Hello. Hi guys. Thank you. Hello. Dito na lang. Thank you. Wow. Ayan pala yun. Nice. Yan. So, doon tayo galing. Nandun na si Wawa. Wow. Ang ganda ng architecture dito, baby, ah. Oh, look. Nice. Pero ano to? Talagang lahat lang to restaurants? Yun lang pinakang ano dito? Yung view doon, ang ganda. View and then eat. Yun lang. Walang ibang activity. Wow, ang ganda. Nice. Look at that. Dito tayo sa kabilang side. Mas konti ang tao. It's not too cold. Ayos lang naman. Hindi naman masyadong malamig. Pero ano nga, no? Mas maganda kung bandang hapon para okay pa magpa-picture. Katulad dito, ang dilim na, oh. Na-traffic kasi tayo. Tsaka medyo late na rin tayong pumunta. Ayaw namin kumain doon sa loob ng Tops kasi maraming tao. Mukhang mahaba ang pila. So, dito sa tabi, right outside, ito si La Parisienne Sky. So, andyan ang ating BYD E-Max 7. Saktong-sakto sa mga parking. Wow, ang ganda ng place na to. Look at the trees. Tapos dito. Wow, ang ganda ng setup. Tara, pasok tayo sa loob. Ooh, I like the vibe. Let's look at the menu. Salad, pasta, sausage. Ayan si ate. Hello, good evening. So ano to? Italian? European cuisine. Ooh. Nice. I like it here. So okay dito. Wala masyadong tao. Well, ayun, may mga customers sa labas but hindi magulo. Oh, they have wines. Tara, sige na nga. Let's take a quick tour. Nice. Oh. Meron silang bar. Very promising. Sana nga masarap. Tara, doon tayo sa labas. Teka. Meron silang gelato. Nice. Al fresco dining. Hello. Good evening. And there's my beautiful wife. Hi, Dichi. Hi, Achi. Hi, Wawa. Hello. Oh, diba? Yung mami ko laging always, hello. Oh, La Vie. This is the La Vie Pizza. Thank you. Okay guys, palabas tayo ng hotel and may nauna sa ating pickup truck kanina. Nahirapan dito kasi paakyat. So, pakita natin kung if we will have the same difficulty paakyat. So, andyan si Madam Peya to document yung pag-akyat natin dun siya sa likod. Okay, eto. So, kargado kami ha. Everyone is here. Ayan. Hi. Morning. Akyat tayo. Naka one hand lang ako. Gamitin ko lang yung 360 camera.
So nakikita nyo, ayan. Let's go up. Medyo masikip. Pero ayan, we're going up. Smoothly, slowly, but surely. No skidding. Yan, that's the advantage of the front wheel drive. Tapos yung power ng electric motor. Alright? So, kung naka-ice engine ka, malamang ang ingay na ng makina mo, marami ka nang nasunog na gas or diesel just to get out of that. Pero with this BYD E-Max, a full EV, napaka-smooth lang. Good morning, team! Maayong buntag, Cebu. So, pangalawang day 2 namin dito sa Cebu. And ayun, umagang-umaga napalaban tayo dun sa pag-akyat sa ramp going out the parking. Buti na lang may nauna sa ating pickup at naisip ko na medyo challenging pala. So, ayun, yun ang advantage kapag front wheel drive ka. Common yan sa mga malls, sa mga ramps, lalo na sa mga condominiums, mga small buildings na very tight ang parking space, kaya they have to really design na yung mga ramps na medyo steep talaga and sharp ang turn. So anyway, today ang gagawin namin today is to walk or drive down the memory lane of Wawa. Mamamasyal daw kami dito kasi gusto niya mag-reminisce ng mga memories niya nung student siya dito sa Cebu. So first destination natin, Mami, saan? Southwestern University. Southwestern University. Anong year yun na nandiyan ka? Mga bandang anong year? 71. Around 1971. Anong course mo? Pharmacy? Pharmacy. Mabubuking Yun. yung age naman. So around 1971, nasa Southwestern University si Wawa, ay mami ko. She took up BS Pharmacy. Yun na rin ba yung year na nag-meet kayo ni Daddy? 72 pa. Oo, alam, After kita nyo. year. Memorize pa niyan. So 1972, nag-meet sila ng daddy ko. Yung daddy ko naman kasi ano tawag doon? Pre-med na ba niya yun or Postgraduate internship. kompleto. Talagang fresh na fresh ang memory. Kinikilig pa. So, yung daddy ko kasi nag-aaral sa UST at that time. UST na ba siya o FEU? Yes, UST Postgraduate Internship. Nagme-medicine kasi yung daddy ko noon. Tapos, pumunta siya dito sa Cebu. Dito sila nagkakilala. Dito nag-umpisa ang love story. Ayun. Kaya eto, meron ng Tindi TV channel. Huwag ka mag-Bicol, mami. Mag-Bisaya ka. Nasa Cebu tayo. Shortcut ni siya. Magawas Aurelio. Di ba? Yan ang mahirap sa amin kasi nga multilingual kami sa bahay. Si mami nalilito. Minsan napapaghalo-halo niya yung Bicol, Bisaya. Minsan nagja-German pa yan. Pag galit, nagja-German yan. Ano yung mga German words mo, mami? Wow. Bad words yun. Huwag ka magsasabi. Tuyok lang ba? Ako lang i-reminisce do ako mga estudyante ko sa una. Sa nga course, ma'am? BS Pharmacy. Tuyok lang ba? Ako lang ipakitas kong mga anak. Amo ni akong eskwela sa una. Problema. Salamat kayo ha. Diba? Yeah. Kapunta ko. Diba? Sige. Madaling kausap si Kuya. Thank you. Di nakapasok pa tayo. Di mas maganda. Ang building mo yung dentistry sa una. Wala nagiguba na. Left or right? Right. Tapos may mga kahoy na. Sige, louder, mami, para makapag-tour tayo. Muna ang dating nga building sa College of Dentistry. Alin? Ining sa right side. Ito. Ito, okay. Siya. Ganyan dating laboratory na mo. Wala na. Murag ambot lang kagyapon. Tus taas mo tong College of Pharmacy. Kini sa una bakante ni. So ni Body Plaza. So pinupunta Tayo baby mag-ano dito. pinupuntahan ka rin dito ni Daddy, sinusundo ka? Ano kung sa pa? Oh. Kaya Botanical Garden. Pwede man kayo bumaba.
Wag na, diretso lang tayo. Wag na tayong tumigil, diretso na. Botanical garden ni Sorado. Di picture na may picture na mo dire. Kami ni Bebe, si Pai, si mga barkada. Wow, ano to? Ano to? Itong ito bang main building ni ang Pinha Botanical Hall. Pinha Hall. Wala na ba? Wala, dead end na. Sige na, akyat ka na dyan, tapos mag-U-turn ka na lang dyan. Medicine building ni. Ah, yan ang medicine bin. Maliit lang pala yung campus, ito na yon. Kita ko ni ay paano may kuana, may mga building na ang mga lumang building ipangguba na. Ah, nagtayo na ng bago. Pero ito na yon, akala ko naman makakaikot tayo ng Oh, isang dito ikot. tamay building na oh. Dako kay ni nga lugar ini di ana. Dako kay ni nga lugar diha oh. Ana Doon pa kasi, oh. Kini siya dako kay ni nga ground. Mo nag-building. Eh di sikat ka nun. Sinusundo ka ng estudyante galing Maynila. Sad. Papayas panganian moy. Sikat-sikat gyud kay inigsulat ni Pai every week atuman dugso sa office sa Department of Pharmacy. Ay. Sad. Ano yan? May isulat ka na mo from UST. Bukad sa kuyos. Pwede doon dumiretso, mami? Pwede mo po. Oo, pwede. Tingnan natin. Wala naman nakalagay na no entry. Muna pwede po anak tadi gawas Aurelio. Muna May isa pang street dito? Aurelio. May hospital ba dito? Wala naman. Na hospital, Sacred Heart. Kaya pala may mga Sila rin ang nagmamanage. Oo. So- Kay ang eskwela of medicine, Ayun, either anak ayan, sila ah. diyan. So, pareho sa Yes, pareho sa Sarado UST. ba? Sarado. Oh, di ba? Wala na. Atras ka na dito. Kaya ba? Ito dito, atras mo Secret- dito. Mm, Pa-thank you ka dun kay Kuya Guard. Ay, oh. Salamat! Thank you! Salamat. Southwestern University. Koliseo, anak diya mag-PA, magyapon no. Part pa ng school? Oo, sa eskwelahan pa na. Okay. So ano to? University of San Carlos. Di ba? Anong to? Anong campus to? The oldest. Ito ang pinaka-main? Oo, pinakamin to. Kasi di ba si Mimi sa siya, Kami Talamban? diretso. Sa Talamban. Oh, diretso mo. Yan, University of Ilingan na yung park. San Jose Recoletos. Parang Go ako? yes, go ka. Parang San Sebastian. Parang San Sebastian. So ang next stop natin is BYD Central. Daan muna tayo kasi nandito na rin lang tayo sa area. And curious talaga ako. I really want to pass by BYD Central. Kasi this is the biggest dealership ng BYD in the entire Philippines. 'Di ba recently nag-open yung Manila Bay. Sila yung pinakamalaki. Etong Central ngayon ang mas malaki pa. So I really want to see the dealership. Tara, samahan nyo kami. Hey guys, finally nandito na tayo sa BYD Cebu Central. Okay? Tingnan nyo naman ang laki-laki. Clarify ko lang kahapon ang pinuntahan natin yung BYD Cebu North sa Mandaue yon. Ito dito to mismo sa Cebu City. Ito yung Central. Tingnan nyo naman, this is the biggest BYD dealership in the entire Philippines. Yung binanggit ko sa inyo kanina. Tingnan nyo, hindi namin mapagkasya sa frame ng camera. Okay, kakatapos lang namin sa BYD Cebu Central, and this time for lunch. Isa sa mga nasa itinerary namin is to try yung House of Lechon. Nasa may Ayala Center nga ba? Malapit sa Ayala Center. Nakakain na dun sila Ted, remember si Ted, our Tesla guy, and sila Lucas, Pogi, and my sister. Nasarapan sila, kaya sabi nila subukan daw namin. So yun, tara. Your destination is on the left. Hi ma'am, sir, good morning. Welcome home to House of Lechon. Napatay ka parkingan ma'am, sa unahan ma'am. Naray makasisingan to. Okay. Thank you ma'am. Thank you. Mabait naman ang guard dito. Naamoy ko na.
Parang ano lang pala to, parang Nagutom na. Nagutom ka na? Pasok sa ano. Oo, naangat na. Huwag masobrahan ha. Ha? Dahan lang ako. Ano sa sunod? Oh, mga kolesterol, mga senior. Nandito na tayo sa House of Lechon. Tara. Kanina pa ako nagma-mind conditioning. Kahit anong sa nagulat ako, may greetings pa lang ganun. Hello, 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 hello. Ang saya pala dito. Hello, good morning. So, yun ang gusto nating makita. Yung lechon. Look at that. So, like what I was saying, kanina ko pa pinipigilan ng sarili ko. Kahit anong sarap, kailangan limited ang kakainin. Hello! Wow, ano to? Uy, puto bumbong and bibingka. Tara, pasok na tayo dun sa restaurant, sa dining nila. Hello! Nakakatuwa, ang sasaya nila. Hello! Okay, kakatapos lang namin ng very sinful na lunch. Sinful kasi panay cholesterol. Lechon, sisig, longganisa, Halo-halo. tapos Gulay. diabetic pa na halo-halo. Although naggulay naman tayo, di ba? Yung lechon, malambot, crispy, yung balat. Pero sana sinerve nila ng mas mainit, ano? Nasarapan ka? Nasarapan kayo sa lechon? Yes. Yes. Pero sana mas mainit, ano? Sinerve na mas mainit. Oh, Achi, ito na. kumusta yung sisig, yung order mo? Good. I Good. wish it was crispier, but it's good. Yung experience maganda kasi lahat ng staff parang na-train sila na tuwing dadaan yung customer talagang good morning sir, talagang very warm na it feels legit naman. Mukha naman sincere yung pag-greet nila. Si Dichi ang nag-suggest nitong lugar na to. Atua. Bisaya yun, di ba? Atua, parang possessive. Aten. So ano, Madam Pea, kumusta ang driving experience Okay ng naman. IMAX? Okay naman. Anong pinaka nagustuhan mo sa kanya? Yung comfort. Comfort ng pag-drive. Okay. And then, Madali siyang i-maneuver and yung ano, lambot niya pag nalubak, okay lang. how about yung space? Maluwag. Mas maluwag to kaysa kay ano. Yung lapad? Yeah. Hindi mas Hindi, mas yung- malapad si Panchita. Tingnan mo. Ano? Mas malapad si Panchita. Sa upuan, malapad. Tsaka Ewan. distance. Feeling ko mas wider kasi. Slimmer siya, mas mahaba. Pero maganda yung distribution ng space kasi may third row pa. Ano pa? Yun lang. Yun lang? Wala ka na ibang gusto sabihin? Okay, it's now 2:26 PM. Kakapasok lang namin sa area ng IT Park. Isa rin to sa mga locations na gusto namin bisitahin. I think dito na kami magmo-mall kasi mainit. And then dito lang rin kami magpapagabi. Magandang nightlife dito, parang BGC. Alright? Ano pa ba ibang gagawin natin dito? Kakain. Kakain. Tapos kakain. Tapos kakain ulit. Okay, let's have fun tonight. Yung isa naming malaking luggage nasira during this trip. So, napilitan kaming bumili ng bago. At first, medyo hesitant akong bilhin kasi paano ka ako natin dadalhin yan, baka hindi magkasya sa kotse. But anyway, sabi ko kung hindi man magkasya, edi kalungin na lang natin.
I was quite surprised. Nagkasya pa siya behind the third row seat. It's now 6:13. Umalis na kami ng IT Park. Medyo medyo na-disappoint ako kasi yung itsura ng IT Park nagbago compared to the last time na nandun kami. Parang yung grass hindi na siya ganun ka-green, tapos wala na yung restaurant na parang Hawaiian restaurant na nakadikit dun sa tree. Meron pa rin yung structure, iba na yung brand, iba na yung pangalan, and it's not as nice as last time. And then yun, parang medyo magulo na, daming tao. So anyway, naghahanap kami ngayon ng kakainan. Parang nabitin kami dun sa view, sa tops. Kaya eto, babalik na naman kami dun. Okay, so babalik kami dun sa area ng tops, but this time pupunta kami sa Utopia. Utopia, no? Yung pangalan ng sa restaurant cafe. And this time, as you can see, si Achi ang driver namin. Kasi gusto ko kaming tatlo magkaroon ng experience kasi as I told you last time, tomorrow, Sunday, ibabalik na namin to sa BYD Cebu North, and papalitan na ng Shark. Yung Shark naman ang dadalhin namin. We're going to Carcar City and San Fernando. So gusto ko ma-experience ni Achi bago namin to maibalik. And so far, meron na siya agad na feedback. Ano yon? Ang lalim nung gas pedal. Turn right Accelerator. onto The Navy Street. accelerator before it actually goes fast. You have to press it down hard before it actually goes fast compared to Panchita. So Panchita. And hindi siya biglang zoom. Well, I think what will explain to that is mas mabigat tayo. There's 6 of us, right? So, and this is an MPV. Si Panchita is a crossover. So, it's a sport utility. So, medyo siguro responsive siya because of that. In 300 meters, MPVs turn are right designed after to Allen's be onto more Camp comfortable. Lapu-Lapu Road, San Antonio Okay. Village Road, But- Wilson Street. But what you're comparing right now is the eco mode ni Panchita tsaka eco mode nito, correct? Yeah. So siguro dahil nasanay ka doon, why don't we try shifting to normal? Can you really consider our weight though? Kasi Yeah, of course. well, yung kay Panchita, try naman natin tayong 5, but the back is fully loaded. But the car itself Oh, is I heavier. mean our weight lang. Iba yung weight ng car. Malaking factor yun. And again, the way the car is designed, Yeah. you can expect the crossover to be more sportier, to be more responsive. I guess Take the compared next to right after Allen's onto Camp Lapu-Lapu Road, San compared to a van, syempre mas ano to, mas the priority for a van is comfort. So eto si Maps, pinadaan kami dito sa mga masisikip na lugar. I just wanted to take advantage kasi kitang-kita yung cut-off ng headlight. Ayan, as you guys can see, ang ganda ng anlinis ng cut-off ng LED headlights. Kita nyo dyan sa wall, left and right. Ayan, guys, eto na naman tayo. Mayroon tayong adventure. Ano ba naman to si Maps? Dito kami pinadaan. Kanina pa nanindigas ang paan ni Baba. Kanina pa kinakabahan si Madam Peya. Just ang side. Use the 360 camera. Yan, sige, go. Okay na, diretso na. Ay, kayang-kaya ni Chaska yan. Haninidbis na nga ni ako. Alam mo ka maka-enjoy tuloy. Ganon din naman, pag nag-drive ako, kayo din, kakabahan pa rin kayo. At least kabisado mo yung mga ganyan Ni umot si mama. Tulog kita ma-enjoy ta. Nangingidit. Hindi umot ninang. Ayun na, diretso na ako, maluwag na oh. Malubak lang kasi, at mabato. Baby, may pa-curb pa eh. Sige. Ayun, maluwag ka sa kanan, no? Then you left. Ano na diskarte dyan? Ito lang. Oh, yan, go na. Buelo na. Use the high beam. Pag hindi mo kita, use the high beam. Oh. Ganda ng ilaw eh. Sige, keep using the high beam hanggat walang kasalubong. Ayan, may kasalubong na. Baba mo na. Eto na naman. Pababa naman. Ano ba kasi? Saan mo pa?
Maps ba gamit mo o Waze? Maps, di ba? Lamig pa ng aircon, lalong nanginginig na si Madam Pea. Oh, sarap nga oh, adventure oh. Oh, yeah, maganda na oh. Mukha lang tayong papunta sa isang campsite. Yay! Main road na kami! Oh, marami nang na-save na time. Kayo wala kayong tiwala kay Achi eh. Si Daddy ang nagturo dyan. Nakahinga na ng maluwag si Madam Pea tsaka si Mama. Sharp turn. Take the big turn. Big turn sa left. Yan Okay. dyan, ano yan dyan? Sige, to the right. Ayan. Kaya ng car. Naniniguro lang. Mga nervyosa. Magsiyo na lang kamo. Pikit na lang ng mata. Higit mo lang mo. Ay, ano? muklat yung amot na. Si Tita Vivian nga eh, tawa lang ng tawa sa likod eh. And finally, we have arrived. Okay na. O ano, kumusta yung mga nervyosa dyan? Roller coaster. Naiihi na daw sila. Ganda-ganda dito eh. Oh, look at that place. Yon. Ito yung hinahanap namin eh. Hindi na kami natutuwa sa mall eh. Look at this place. Ganda. So medyo na-confuse lang kami kasi dun sa baba nakalagay Lhasa. Walang nakalagay na Utopia. So Lhasa and Utopia pala are both here. Oh, medyo challenging pala. You have to walk. Oh. Kaya, Mami? Doon kayo sa left may hawakan, no? Utopia. Diyan lang pala. So first part lang ng area. Lhasa is up there. Utopia is here. Oh, I like it here. Maganda. Nice. We should have gone here earlier. Okay, so yung sa Utopia daw pala is more of a parang bar, restaurant. More of inuman. So yung food nila is more on mga pulupulutan lang. We checked the nauna kasi sila Madam Pea. Umakyat sila sa Lhasa. Sabi nila it's more of a proper restaurant. Mas maganda yung menu and merong view. So, kaya eto, umalis kami ng Utopia, lipat kami dito. But anyway, sabi nung waiter, the same owners lang naman daw. So, di pa tayo sa Lhasa. And here we are. Sabi oh, ayan yung inakyat natin oh. Ayan. Taas. Hello, good evening. Hello, good evening. Kangkong chips. Camaron rebusado. Camaron rebusado. Shrimp. Hey guys, so malapit na kami sa hotel. Nag-enjoy naman kami dun sa Lhasa. Honestly, so far sa lahat na nakainan namin sa Cebu, isa yun sa mga nagustuhan talaga namin. So masarap yung tuna pang wow, kinat na naman ako ng motor. Oo, ayun, lasing yata yun. Yeah, anong nagustuhan natin? Lahat no, order natin masarap. Fried kangkong ba yun? Yung camaron rebusado, crispy kangkong, yung tawag dito, chapsoy nila masarap. Seafood. Ano pa yun? Seafood chapsoy. Seafood chapsoy. Yun. In 200 Bami. meters, your destination will be on the right. So eto, nandito kami sa hotel at nakapag-park na. Bukas pag-usapan natin, pakita ko sa inyo yung total distance ang natakbo natin at ilang kilowatt hour ang na-consume natin. Alright? Medyo pagod na ako at wala nang energy, low bat na. Alright, talk to you guys tomorrow. Good night, Cebu. Hey guys, good morning. So tara, pag-usapan natin yung total battery or electricity consumption natin for the past 2 days that we've been driving this BYD E-MAX 7 Superior Captain dito sa Cebu.
Okay, in terms of SOC, we are at 62%. Alright? Remember, we started at 98%. And then, trip A, yan yung ginamit natin. We traveled a total of 81.9 kilometers. So, dito naman, this is the estimated remaining range mo, which is 343. Okay, battery capacity of the BYD E-MAX 7 is 71.8 kWh. SOC natin, 62%, meaning ang na-consume natin is 38%. Alright? Now, 38% of the 71.8 kWh is 27.28 kWh. Yun ang na-consume natin. Okay? Total distance, pinakita ko sa inyo, yung trip A is 81.9 kilometers. 81.9 kilometers divided by the kilowatt hour na na-consume natin, which is 27.28. That will give you approximately 3 kilometers per kilowatt hour. Konti lang ang na-consume natin for the past 2 days. Considering, 2 beses tayo umakyat doon going to Tops. Considering, loaded to, 6 kami, considering yung heavy traffic na dinaanan namin while doing our city tour. Now, for the total of 27.28 kilowatt hour, magkano yan? I'm just not familiar dito sa rates sa Cebu, pero kung sa Maynila, doon sa bahay namin, ang rate namin doon is around 11 pesos per kilowatt hour. That's only 300 pesos. Sabihin mo ng kasi may power loss, hindi naman talaga exactly 27.28 ang makukuha mo sa charging station. It will be a little bit more, 'di ba? So 27, sabihin mo gawin mo ng 30. I-consider mo yung factor ng power loss habang nagcha-charge. And yung 27, i-round up na lang natin ng 30. I-multiply mo ng 11. 330. What is 330? Sa 2 days na yan. Alright? Now, yung range, yung estimated range ng BYD E-MAX 7 is 530. If you get the average, yung average namin for the past 2 days, 81.9 total distance, diba? I-divide mo by 2. That's 40.95. Sabihin mo na 41. So, mga 41 kilometers per day ka dito sa Cebu. Hindi ka naman siguro everyday aakyat ng Tops, di ba? And iba yung consumption mo going uphill, di ba? So, sabihin na lang natin na 40.95 per day ka dito. I-divide mo dun sa, excuse me, 530. That will give you 12.9 days or 13 days. Ang tagal maubos. Okay, sabihin natin, yung 530 is not realistic kasi estimated nga lang yan eh. Kapag nag-city driving ka, malamang bababa yan. So, sabihin mo ng 500 lang. 500 kilometers lang. Tapos, instead of 12.9 days, sabihin mo ng 10. That is what? 1 week and a half bago mo maubos yung battery nito. Okay? At the rate of 40 kilometers per day, and lagi ka rin puno and lagi kang paakit ang Tops. So binibigyan ko lang kayo ng something to think about para maka-relate kayo sa scenario. So if you are within Cebu, tapos ang daily drive mo going to the office, maghatid ng school sa mga bata, tapos balik sa bahay or nakapark na yung E-MAX mo sa office, and then later in the afternoon you're going to pick up your kids, and then uwi na kayo, sabay-sabay na kayo sa bahay. I don't think magpo 40 kilometers ka in 1 day. Just imagine yung total na travel namin for 2 days, 300 pesos lang. So magkano lang to on a weekly basis? Magkano ang nasisave mo sa gasolina? Ako ngayon, like right now, nababalitaan nyo sa Maynila, magkakaroon ng EDSA rehabilitation. Grabe, sobrang hindi ako natutuwa na may rehab, na maraming maiistorbo, but natutuwa ako for making the right decision. Who would know na may ganun palang plan? 2 years. Can you just imagine? 2 years, hindi ko problema yung coding, hindi ko problema yung dagdag consumption ng gasolina,
because of the expected heavier traffic sa EDSA. And hindi ko na rin pinapansin kapag may mga news about gas price increase, di ba? Ang isa pang nakakatuwa dito sa Cebu kasi yung lahat ng 4 na dealerships, meron silang mga charging stations. Yung dalawa, yung sa North and yung sa Central, pinakita ko naman sa inyo, yung charging stations nila nasa labas. So, very accessible. Ngayon, yung sa Ayala Center naman, sa loob ng mall, may charging station. And I was told na there is another dealership na ginagawa right now sa Cebu South, sa Minglanilla daw. And it's going to be also a big dealership. It's going to be a lifestyle hub, and nandun may dealership and meron ding charging station. Pag tinignan mo yung geography ng Cebu, the island, yeah, with all the charging stations available, parang dito you can truly say that there is no range anxiety. So for example, coming from my location right now here in Cebu City, and I go down south to Karkar, and then down to Oslob, and then paikot dito tayo sa west side papuntang Mualboal, and then paakyat ng Toledo City, and then back to Cebu. That's a total of 362 kilometers. Kayang-kaya ng range ng BYD E-MAX without charging. Kasi again, yung computation na ginawa ko sa inyo, that's heavy traffic, that's going uphill. Ito going down dito sa south, moderate ang traffic dyan, and then may mga portions dyan na dire-diretso ang takbo mo, so makakatipid ka pa. So I can confidently say, na-drive ko na yan how many years ago? When was the last time I was here? Basta na-drive ko na yan, yung buong south na yan actually, and buong north. So medyo familiar ako how the traffic condition is. So I can confidently say, kayang-kaya isang ikot sa south. Isang ikot bago ka mag-charge. Now, tingnan naman natin sa north. Okay, so from my location all the way up papuntang Daan Bantayan dito sa east side, all the way up to Medellin, na-drive ko na rin yan dyan. And then pabalik dito tayo sa west side, daan tayo na Maravilla, Balamban, and then back here again sa location ko. This is shorter. The north loop is shorter than the south. This is only 289 kilometers. Lalong kayang-kaya. Aside from that, AC Mobility has partnered with Prince Stores. Prince Stores is a chain of retail and wholesale stores in Cebu. As of April 17, 2025, they have a total of 6 charging stations in the island of Cebu. Nakikita nyo ba yung Prince Express Santa Fe dyan sa pinakataas ng list? That's in Bantayan Island. So, kahit tumawid pa kayo sa napakagandang Bantayan Island, there's a charging station waiting for you. Idagdag mo pa dyan yung 4 BYD dealerships that we just talked about. Aba, no range anxiety talaga, di ba? Ang ganda ng Cebu, I can see because of yung geography nila, yung size ng island. Parang may imagine mo para tong magiging parang Norway ng Pilipinas. With all the projects in line na may pinaplano ng AC Mobility ng Cebu, ng BYD Cebu, the company that owns the dealerships here. Magiging high-tech, magiging very green city ang Cebu. Exciting. Sana makita ko yung pag-open nila sa Minglanilla. So that's all about the electricity battery consumption of the BYD E-MAX. Kumusta naman yung experience namin? So, well, for me, ang ganda ng maneuverability, ang ganda ng timing namin dito na mainit. So talagang na-test namin yung lakas ng aircon. For this MPV, malaking bagay ang aircon kasi malaki yung cabin niya. And yung mga followers natin, alam niyo naman kung gaano mag-complain yan si Ditchy kapag hindi malamig ang aircon. So all the way to the back, malamig, and na-appreciate namin yung tawag dito, yung ventilated seats. Kasi pag upo namin, mainit, pagka
malakas yung buga dito sa front all the way to the back. At the same time, meron agad dito sa may puwet mo tsaka sa likod. Guys, also take note that etong is not tinted. So you can just imagine how much heat was going inside the car. And yet, wala kaming complain. Ang lakas ng aircon. Very consistent for the past 2 days all the way, entire day. I like yung pagkakagawa nila ng proportions ng design ng cabin, the overall size of the car. Hindi masyadong mahaba yung nguso, hindi rin masyadong mahaba yung middle row such that meron ka pang enough space sa likod. By the way, si Achi and si Dichi, ang height nila is nasa 5'4" na sila. They are pretty much tall for an average Filipina height. Nagmana sa mami. Hindi sa akin, ina-admit ko na yan. Yung flexibility nung second row, yung captain seats na forward mo, this one can go all the way here, dito sa front. So, kung gusto mo ng more space dun sa third row, you can do that. And then you can also put this all the way to the back kapag kasama namin si Queen Mother na gusto niya, very comfortable siya na Donya. So, pwede rin siya doon all the way doon sa likod. Diba? So, eto naman si Madam Pea, mahilig kasi nga matangkad siya, mahilig siya i-push all the way to the back itong front seat. Tapos magre-recline yan. Isa rin yan. So, kapag meron kang dalawang Donya, kailangan dun, yung stretch dito sa passenger side, kailangan enough. Yung sunshade naman, although the headliner here is not black, for some reason, hindi ko naramdaman yung init. We were driving, naalala ko, 39 degrees Celsius, tanghaling tapat. Wala ako masyadong naramdaman dito. Pero one time, binuksan namin. Kasi nga, akala namin baka hindi naman masyadong mainit sa labas. Gusto namin magkaroon ng view sa taas. Konting bukas pa lang, talagang ramdam namin yung init. So, it was really hot outside. Pero the moment we closed this, hindi na, wala na. Kahit dito, kahit hawakan mo ng ganyan, hindi ko naramdaman yung init. And also, medyo na-surprise ako kasi nga yung luggage na binili namin, medyo nagdududa ako kung magkakasya dun sa likod. So, papatayuin mo lang pala upright yung third row seat. Yeah, 90 degrees, probably not very comfortable. But within the city, from the mall, pauwi ng bahay, ano ba naman yung ganung konting nakaupo ka upright. But, you know, yung necessity mo, yung mga important luggage, important cargo na kailangan mo ilagay, you still have that space doon sa trunk between the third row seat and the door, the tailgate. Another thing that I noticed, kahit kargado ka, hindi mo ramdam na parang dumadapa yung sasakyan. And smooth, maganda yung pag-take namin ng mga curves. So, isa yon as a driver, mararamdaman mo na very stable pa rin yung sasakyan. Remember, in-explain ko sa inyo kung anong difference nung independent suspension. So, eto napatunayan ko talaga. Kasi ngayon ko lang talaga ito na-drive na kargado. Nung nagte-test drive kami ni Madam Pea, kami dalawa lang yon. Eto, talagang realistic na sakay mo with the entire family. Doon ko napatunayan how comfortable the multi-link suspension is. Okay, that's it guys. In a few minutes, isusoli ko na tong BYD E-Max. Ibabalik na natin sa BYD Cebu. And then we are going to get the BYD Shark 6 DMO. Alright? So, abangan nyo po yung next episode naman natin. We will be using the Shark for the remaining days of our stay here sa Cebu City. So, for now, I hope nag-enjoy kayo. I hope you were able to get more information, especially for those who are thinking to buy the E-Max. I hope na-demonstrate namin sa inyo how nice to drive this car with the entire family. And thank you so much sa mga nag-comment na nag-welcome sa atin dito sa Cebu. Sana one day, babalik tayo dito and magkaroon tayo ng meetups. And of course, we would like to thank BYD Philippines for arranging this lend out. And of course, we would like to thank BYD Cebu for your generosity in lending us this BYD E-Max. Alright guys, thank you so much for watching. As always, please drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.